Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, nag-umpisa na tayo mag-refill ng engine oil mga sir. So pinapalitan natin ng langis yung ating Toyota Innova. Alright, so Paul PMS po ang pinapagawa ko dyan mga sir. Ito po ang recap. Yun mga sir, dito tayo sa TCS Auto Care Services. So dito to sa Bacoor. Ngayon, napadpad ako dito dahil yung sasakyan ko, pinagawa ko muna. Hindi to sa akin. Toyota to, Toyota Vios na manual. So overhaul, in-overhaul ng kumpare ko. Yan, bagong overhaul yan. Wala pa langis yan, kinasa pa lang lahat yung mga parts. Alright, yan, clutch. Ito yung kanyang housing, yung transmission. Yan, manual transmission. So sa TCS ko yan, dito sa may Molino Road. Andito yung sasakyan ko kasi tinanong ko kung paano kasi hindi ko alam anong gagawin. Nagkaroon ng common issue ng Toyota Innova na 1TR DBTI, yung mga gasolina na Innova. Nagkaroon ng common issue, which is yung common issue nito is yung dito mga sir. Yung sa ilalim tumatagas, yung dugtungan ng block, dugtungan ng ibabaw nito. Yan, doon lang naman nagkatagas. Tapos ang pinagawa ko na, pinabaklas ko na to, lahat pati yung water pump, kasama na rin pala yan. Isang buo, lahat yan binaklas. Pero naibalik na. So, nung pagkabalik, nagpalinis din ako ng oil pan sa ilalim. Lahat yan, tapos radiator, nagpa-flashing ako. Yan, madumi. Kasi sa first owner, ang ginamit dito is, tubig yata, distilled water yata ginamit niya. Kaya napakadumi. So, buti na lang ito yung naagapan agad. Pumunta rito sa water pump, tapos pumunta dun sa thermostat. Yung thermostat talaga, kahapon sobrang ganito, nangalawang. Siyempre sa tubig yan. Okay? Tapos ito, baklas yan lahat. Thermostat, sinilip ko yung thermostat kung buo pa. So buo pa naman. Tapos nagpapalit na rin ako lahat ng PMS, ginawa ko na. Fuel filter yan, pinalitan natin. Yung fuel pump motor nito, bagong palit. Tapos yung brake fluid, yung brake fluid natin, pinalinis ko yan, napakalinis mga sir. So kanina, nanggigitata yan hanggang dito. Hindi mo makikita yung label dyan. Yung label na yan, hindi mo makikita dahil sa sobrang dumi doon sa loob mismo. Tapos i-bleed na lang yan, tapos na yan. Tapos dito, tapos na rin, wala pang langis. Nagpapalit na rin ako ng steering fluid. Naka-drain na to lahat. So sasalinan lang to lahat ng langis. Yan, ito yung ginamit namin. Sa brake fluid ko, ito yung ginamit. Power steering ito, Preston power steering fluid. Yan yung ginamit ko. Sa makina ko, ito ang ginamit. Sabi ng kumpare ko, para mabilis lang daw mag-change oil, ito na gamitin. 1 litro, 4 liters, tapos nagdagdag pa ng isa pang litrong maliit. So ang ginamit ko is ang 20 W50. Yan. Tapos eto. Tapos yun, pinapalitan ko na rin yung air cleaner ko. Air cleaner, air filter. Yan. Tapos nagpapalit na rin ako ng eto. Yan, bando. Ano siya mga sir? Pinaka alternator belt, pwede yung drive belt. Yan. Ito kasi yun sa akin. So okay pa naman yung langis ko rito. Matigas pa naman siya ikutin. Yun, yung pan matigas pa ikutin. Hindi pa siya napakalambot yan, matigas pa. So hindi ko po na siya pinalitan. Alternator ko wala pa naman sira. 2007 pero grabe ang tibay ng Innova. Wala pang sira. Oil seal sa ilalim yun, pinalitan na mga sir kasi sobrang tigas na niya. Yan. Nagpalit kami sir, naluto na siguro. Pinalitan yan. Tapos ito yung belt ko. Wala nang gas-gas na. So prevention lang para pag magbabiyahe tayo ng malayo, hindi siya masira o hindi ako maabutan ng putol. Ito, matibay naman ng Innova pero kailangan ko lang magpalit. Alright, yan yung mga ipapalit ko lahat. Tapos ito naman sa brake fluid, yung isa sa ating steering, ito naman sa brake fluid ko ginamit. Yun, Reese. Tapos halos okay na lahat to. Linis na lang dito. Flashing na lang, tapos refill na lahat, langis. Pati yung differential oil ko, pinalitan ko na rin. Yung ginamit ko, yung yung ganito lang, differential oil. Yan. Ito yung ginamit kong differential oil. Pinalitan ko ng kulang-kulang 3 litro ang laman ng differential oil doon sa ilalim. Yun doon, pinapalitan ko na kasi para sa akin magmula. Matagal ko naman, nagamit ko naman siya, mag-1 taon na. Kaso yun, naramdaman ko, yung nagkaroon na siya ng common
common issue, nagkaroon na ng mga problema. So, yung problema lang naman sa kanya, una, sa Innova, ito mga sir, yung una ko naramdaman, yung tumagas yung likod. Which is normal lang naman yun pag tumagas yung dugtungan nito. Ang dugtungan nito. Ito, dugtungan yan, napalitan ko na rin. Pero doon tumagas sa likod. Pagkatagas doon sa likod, dito, huli ko na nasilip, meron din pala rito tagas. Pero hindi siya gaano malakas. Bumabasa lang talaga siya, pero hindi pa pumapatak doon. Hindi ko muna hinintay na pumatak na doon sa baba bago ko siya palitan. So, yan, pangalawa yan. Yung tagas doon, leak dito. Yan yung sa mga Innova dito. Tapos, ito ang pinakaunang mabilis at pinakaunang masira sa kanila. Yung plastic yan sa ilalim. Ito kasi sa akin napalitan na eh. Tingin ko sa may-ari. Sa unang may-ari napalitan na, pero pasalamat ako napalitan nila kasi siguro mahal to yan, oh. Yan, yung nailawan natin yan. Bakal na yung nakakabit. Yan, oh, nakabakal na siya. Plastic kasi yan nakalagay dyan, papunta doon. Sa likod dyan, isang buong mahaba. Yan kasi mga sir, pagka plastic, bumibitak yan dyan, mag-overheat yung sasakyan. Mauubusan ng tubig dyan dumadaan eh. Yan, yung dugtungan na yan, yung kadalasan pagka Innova. Yun ang tatlong common issue niya. So maliban doon, wala naman na. Wala, matagal na gagamitin mo yung Innova na yan. Isa lang dito, yung plastic, yung tagas sa likod. Yung tagas sa likod, hindi gaano yan. Tapos yung dito sa ilalim. Okay? So ganito siya itsura. Kung gusto nyong tingnan, yung isang buong ganito yan eh. Nasa ilalim ng intake. So meron din siya, oh. Yan, kung makita nyo, nasa ilalim ito sa maliit to eh. Yan ah. Yan, itong maliit na to, yan, yung tubo na yan, bakal na siya. Sa Innova kasi plastic yan. Papunta rito, papunta doon, patagos yan oh. Mahaba yun. Yan oh. Yan sa ganito sa Innova. Yan oh. Yan sa kanya. Tapos ingat kayo dito kasi pagkabit, yung palang sa akin pagkabakal lang nakakabit, lumalaban. Kaya ang hirap baklasin kahapon, yung tornilyo dalawa. Lumalaban yung ganito. Dapat may tamang kabit pag nakabakal na. Kasi pag plastic pa lang nakalagay diyan, saktong-sakto yung plastic. Kasang-kasa yun. Pero pag bakal na medyo maiksi ng konti. Yung tornilyo na to, yan yung mahirap na tanggalin. Kasi ito, lumaban na. Lumaban na. Imbis na pantay, nakagano na, nakaangat. Kaya lumalaban yung tornilyo. Alright? So yun yung mga common issue yan. Yung spark plug naman yan. Ito yung spark plug sa BIOS yan. Yung spark plug naman yan, yung spark plug, ignition coil, hindi naman basta-basta bumibigay yan. So dito ako nagpapagawa kasi nakakwentuhan ko yung gumagawa si paring Ariel. So yan, marami siyang ginawa dito kung makita nyo. So ipa-plasing na to ngayon. Okay naman na. Ang diskarte ko naman dito, ang turo ko sa kanya, patuyuin muna bago paandarin. Huwag muna magpapaandar hanggat hindi natuyo. So nag-overnight na to. Yan yung mga dugtungan. Yan, kasi pagka nilagyan agad ng langis tapos pinaandar agad, maaari puputok, lalabas din dito kasi hindi pa ganun tuyo. Kung kukuhanin mo lang sa ilang oras lang napatuyo, yun kasi pinatuyo ko talaga siya ng isang buong gabi. Hanggang ngayon, mula kaninang buong gabi, alas 7 ng gabi, hanggang ngayon alauna ng hapon. So tuyong-tuyo na yan, pati dito sa tubig. Yan, si paring Ariel, o kakaway. Pare, batiin mo yung mga babatiin mo. Oh, yung mga tropa natin si Trops Jerome. Trops Garage. Basta ka na dyan. Okay, may mga ino-overhaul siya rito. Yan. Ito, overhaul. Yun yung makina doon. Dito yun. Yung makina na yun, dito yun. So, malinis to mabaho. Yan, sa makina yan. Yung BIOS na manual. Ito, NB350 naman to. Makina ng NB350 to. Gire-gire yan, oh. Yan, marami yan. Pati dito, sa loob. Ito, sarado. Pati dito, yan. Kasi napabayaan daw. Yan. Bubuhin pa ni pare to. Tapos may mga titingnan kami dito pagdating sa electrical. Yan, oh. Lahat. Nakalagay. Tapos, overhaul din to. Tapos meron pa dito. Asan ba yung kahapon? Nawala na. Wala na pala dito yung kahapon. Nasa labas. Dito naman, pagdating sa aircon, meron ding malupit dito. Si kaibigan kong gumagawa ng aircon ngayon, yan, oh. Tinan nyo. Yan, gumagawa ng aircon ng Honda Civic. Si kaibigan kong, alimutan ko po kaibigan, pangalan mo to? Dennis. Dennis. Dennis, batiin mo lahat ng mga babatiin mo sa inyo. Yan, no? Ngising-ngisi. Yan, ano to? Yun yung trusted dito sa TCS. Sa TCS, trusted to. Car wash kasi yung TCS, pero trusted to pagdating sa aircon. Batiin mo lahat ng babatiin mo, Nes. Huwag na. Batiin mo na. Ito na. Ha? Batiin mo lahat ng lahat ng mga kakilala mo. Shout out sa mga tropa natin dyan. Oh, shout out sa mga tropa natin dyan, si Dennis. Yun din yung gumawa ng aircon ng Innova ko.
Pag nagpagawa kayo ng aircon, matyaga siya mag troubleshoot. Dito lang yan, oh, TCS, tapos dito sa kabila yung Quintana ito. Quintana Hotel yan, kaya madali siya dito lang, along Molino Road. Yan, alright. Nandun pa sa kabila, meron pa doon, sa labas, may assemble pa doon. Madami na ditong napalitan dahil marami ng build, oh. Ibig sabihin, napakadami na ditong pinagpapalitan yan. Ito, nagpapalitan timing bell. Ito, ganun din, haba nito, ah. Ito, mga Montero, dito rin namin na-encounter noon. Yan, TCS Car Wash. Ito yung kaibigan ko, may babatiin daw. Sir, batiin mo na yung mga babatiin mo. Hi mo na sila, shout out sa inyo mga sir. Yan, mga kasama ko dito. Ito, batiin mo na yung mga babatiin mo. Shout out sa mga kapatids. Talo daw yung talo yung liquor, so hindi na muna siya babati. So, dito kaunti na lang, matatapos na, ikakasa na lang yun. Right? So yun na. So magbi-bleed na lang diyan, magpa-flashing, maglagay ng langis, tapos pan, ikakasa. Baka siguro mamayang hapon mapapaandar na. Ito na siya, lahat ng ginawa. Change oil, flashing coolant, drive belt, air filter, fuel filter, oil filter, differential oil, steering oil, brake fluid. Yan po lahat yung gagawin dito. Yan, so alam niyo na rin kung anong mga common issue ng Innova. Yun yung common issue pagka gasolina. Okay, maraming salamat sa inyong lahat mga sir. Kung gusto magpagawa, inquire, pwede kayong pumunta rito sa TCS Car Wash. Pwede kayong mag-inquire, magtanong, meron silang mga admin dyan sa kabila. Pasok lang kayo dyan, magtanong kayo sa loob. Kung gusto nyo magpa-car wash, pa-car wash muna kayo dyan. Okay, automatic one.